Ling, hindi ka naman galit, di ba? Bakit naman ako magagalit? Trabaho lang. Walang personalan, right? Ling, galit ka eh. Takot na takot sila Cindy at Gina nang sabihin ni Annie na nakita niya kung sinong pumatay kay Divine na hindi agad sila nakapagsalita. Tinanong ni Gina kung andoon si Annie noong nag-suicide si Divine pero nanindigan naman si Annie na hindi yon ang nakita niya dahil ang totoo ay hindi nag-suicide si Divine, sabay giniit nitong kilala niya kung sinong pumatay sa mama ni Caroline. Nagpalusot pa si Cindy at sinabi niyang hindi yun maaari dahil nagpakamatay si Divine pero agad siyang binara ni Annie na alam ni Cindy kung ano ang totoong nangyari. Binantaan pa siya ni Gina na wag siyang magturo dahil kapag may lumabas na may kinalaman sila ni Cindy sa pagkamatay ni Divine ay idadamay nila si Annie dahil kasali si Annie sa mga nangyari. Galit naman na sinabi ni Cindy na pinatay ni Divine ang sarili niya at yun ang totoong nangyari, sabay umalis na ito. Sinabihan pa ni Gina si Annie na kung nag-e-enjoy man si Annie sa yamang meron siya sa mga sandaling yun ay pinapaalala niyang naging isa lang siyang empleyado na mas mataas sila noon kesa sa kanya na inasar naman ni Annie si Gina at tinanong niya kung gusto niyang pumunta sa lugar na kinalalagyan niya noon dahil sa mga oras na yun ay nasa laylayan na lang siya. Sabay tumawa pa si Annie na mas kinainis ni Gina at agad naman niyang sinundan si Cindy. Hindi naman magpapatinag si Annie sa mga banta nila dahil alam niyang wala siyang kasalanan sa pagkamatay ni Divine. Habang nagmamadali naman si Stephen, napuntahan si Cindy sa GLC pero wala siya doon nang saktong makita siya nila Charleston at Carlo. Agad sinabi ni Stephen na hindi sumasagot si Cindy sa mga messages niya dahil kailangan niyang sabihin ang tungkol kay Liv dahil nahuli na siya ng mga pulis na may ebidensya na siya ang lumason kay Edward na dahilan ng kinamatay niya na mas ginusto niyang mamatay na lang ang binata kesa makasal kay Bettina. Nakinabahan din sila Carlo at Charleston sa mga sandaling yan dahil sa connection nila kay Liv. Giniit pa ni Stephen na na-trace na ng mga pulis kung saan galing yung cyanide na hindi nila alam na si Caroline ang nibigay ng lead sa mga pulis dahil sila ni Bingo ang nakatuklas sa katotohanan dahil sa lalaking nakita nilang umaaligid kay Liv. Habang pinapanood naman ni Bettina yung news habang inaaresto si Liv kung saan andoon din si Wilson. Giniit ng pulis sa interview na solve na ang case sa pagkamatay ni Edward dahil na-identify na si Liv na siya ang killer. Nakasabwat niya yung chemist na nagbigay sa kanya ng gamot dahil pinangakuan ni Liv na papakasalan niya ang lalaki dahil stalker niya ito at patay na patay ang lalaki sa kanya. Mangiyak-ngiyak si Bettina habang pinapanood niya ito na hindi niya lubos maisip na mismong best friend niya ang pumatay sa fiancé niya na ganaman siyang dinamayan ng papa niya na nasa tabi lang niya. Habang sa kaarawan naman ni Berna ay nagsalo-salo silang magkakaibigan na pinuntahan naman ni Caroline si Bingo sa mismong party dahil ipapaalam sana niya na nahuli na si Liv. Nagulat si Bingo nang makita niya ang dalaga, sabay sinabihan siya nito na hindi niya sinasagot ang mga tawag niya. Agad namang sinabi ni Bingo na naiwan niya sa bahay nila yung cellphone niya. Binati naman ni Caroline si Berna, sabay giniit pa nito na ang gusto sana niya ay siya lang ang pinakamaganda sa gabing yun na sinita siya ni Bingo. Sakto namang dumating si Snoop sa mga sandaling yan at hindi niya napansin na andoon si Caroline dahil sa pagkain siya dumiretso. Sinita ni Berna si Snoop dahil ang dami niyang sinandok na pagkain, sabay sinabi niyang sana naman may regalo ang binata sa kanya. Giniit ni Snoop na kahit sandukin niya lahat ng pagkain ay alam niyang bayad yun ni Bingo dahil malaki ang bayad na nakobra niya kay Aling Cathy nang trabahuhin niya si Caroline na napasana all pa siya kaya napatunga nga si Caroline dahil sa narinig niya kaya tinignan niya si Bingo.
Ito ang dahilan na sasama ang loob ni Caroline kay Bingo dahil ang buong akala niya ay ginagawa niya lahat dahil totoong concern siya sa kanya na hindi niya alam na hindi pera ang habol ni Bingo sa kanya dahil mahalaga na siya sa binata at gagawin niya ang lahat para sa kanya dahil sa nabuong pagmamahal ni Bingo para sa dalaga. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.